Dok, may nakakapa po akong matigas na bukol sa itlog ko. Pwede po bang mag-take ng spirulina ang may mataas na creatinine? Nagpa-CT scan po ako at nakita na meron akong kidney stone. Dok, nakaka-dry semen po ba ang tamsulosin? Hello mga ka-Twilight! Ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Ilan sa inyong mga katanungan na ipinadala sa akin ay sasagutin ko na ngayon. Dahil dito sa aking channel, Tanong Nyo, Sagot Ko. Mula kay Rod Soren Degones, Doc, may nakakapa po akong matigas na bukol sa itlog ko. Ano po ang gamot dito? Okay, number one, ano mga posibleng mga differentials natin, tinatawag natin in medical term, na kung meron tayong bukol or matigas na bukol sa itlog, maaring meron tayong hydrocele, varicocele, spermatocele, diba? Meron tayong cyst. Tapos yung bukol, either it's solid or semi-solid. Yun ang mga bukol na pwede nating i-differential diagnosis. But at the end of the day, we can only deduce and include this differential diagnosis by doing ultrasound of your testicles, no? So, mag-ultrasound tayo para ma-differentiate natin at malaman natin kung ano talaga ang mga bukol. Importante itong diagnostic test especially para ma-identify natin at doon tayo magsisimula kung paano natin i-manage ang ating patient. Okay? Now, depende kung ano ang ma-define natin o ano makikita natin sa ultrasound, then doon tayo magbabase sa ating management. Okay? If it's infection related, diba? Then we can give antimicrobials, okay, or anti-inflammatories, okay? Now, if it's secondary to obstruction, diba? Kasi may nagbabara, may structure na nakakaabala dun sa daanan, really ng mga similya natin, because you know very well that the testicle is production of your sperm cell. Then we need to do a corrective surgical procedure. Okay? Mula kay Nilda Trinanes, Doc, pwede po bang mag-take ng spirulina ang may mataas na creatinine? Okay, dapat muna nating suriin, maigi, kung bakit ka meron elevated creatinine or in medical term, azotemia. Okay, that's number one. Try to do an ultrasound. Try to do blood exam, 24 hours creatinine. Try to evaluate the parenchyma of the kidney para makita natin baka manipis na siya, okay, nagpo-cause ng problem. There are other problems or sources of elevation of your creatinine. Baka may obstructive uropathy, no? So, dapat natin tuunan ng pansin. With regards to the intake of spirulina, the only way that your spirulina will help you is to improve and take care of the existing normal tubules natin. So, poprotektahan niya ang kidney natin with regards to that, no? Siyempre, of course, palalakasin niya yung pangangatawan natin. Mula naman kay Liam Manatad, nagpa-CT scan po ako at nakita na meron akong kidney stone. After 10 days, ay may dugo pong lumalabas kasama ang sperm ko or hematospermia. May kinalaman po ba ito sa kidney? Okay, there is a difference between your hematospermia and your kidney stone, okay? Kung kidney stone kasi yan, probably pag malaki siya, we have to take note of the size of the kidney stones, diba? And of course, kung sa kanan siya o kaliwa. Now, kung malaki siya, sometimes it may incur hematuria, yung sinasabi natin pag-ihi ng dugo, no? Or minsan may infection na. But with regards to yung hematospermia, baka may ibang pathological condition, okay? Mula naman kay MacJoji, Doc, nakaka-dry semen po ba ang tamsulosin? Wala kasing lumalabas na semen sa akin kapag nakikipagtalik. Okay. Now, there are some medication kasi na prolonged usage can alter yung seminal fluid mo. Kaya nga minsan,
ang alpha receptors na ginagamit natin, kailangan hinay-hinay tayo. There will come a point na baka maapektuhan ang production ng seminal fluid natin, and we will have or we will incur dry ejaculate, no? That can happen. Now, before that will happen, kaya meron tayong evaluation and follow-up para mapalitan natin yung gamot na ginagamit natin for a certain long duration of period. Okay? Kung tatanungin mo kung yung alpha receptor natin, kagaya ng tamsulosin, ay nakakakos ng dry semen, yes, in a long, prolonged usage of it. Diba? Okay. Ano ba ang gamit ng tamsulosin? Tamsulosin is an alpha blocker. Ito po ay nag-i-increase ng micturition or voiding o pag-ihi ng isang individual para mas maganda ang pagdaloy ng volume. Okay? At yan ang sagot sa inyong mga katanungan. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Post your question in the comment box below. Dahil dito sa aking channel, tanong nyo, sagot ko. Muli ako po ang inyong friendly at twilight urologist na si Dr. Joseph Lee, saying hello but never goodbye. Thank you for watching.